Simulan natin ang ating pagdiriwang sa Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, nang makarating sa Faraon ang balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, nagbago siya ng isip, pati ang kanyang mga tauhan. Sinabi nila, bakit natin pinayagang umalis ang mga Israelita? Di wala nang maglilingkod sa atin. Ipinahanda ng Faraon ang kanyang mga karwahing pandigma at kanyang mga kawal. Ang dala niya'y 600 piling karwahing pandigma, kasama ang lahat ng karwahe sa buong Ehipto. Bawat isa'y may sakay na punong kawal. Ang Faraon ay pinagmatigas ng Panginoon at hinabol niya ang mga Israelita na nooy naglalakbay na sa papamatnubay niya. Hinabol nga ng mga Ehipsyo na mga kawal ng Faraon, sakay ng kanilang karwahe. Inabot nila ang mga Israelita sa tabing dagat, malapit sa Pihahirot sa tapat ng Baal-Sifon. Pinagharian ng matinding takot ang mga Israelita nang makita nilang dumarating ang Faraon at ang mga Ehipsyo. Kaya dumaing sila sa Panginoon. Sinabi nila kay Moises, wala na bang mapaglilibingan sa aming Ehipto, kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inialis mo kami sa Ehipto. Tingnan mo ang nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis ay sinabi na namin sa iyo na ganito ang aming sasapitin. Sinabi na namin sa iyo na huwag kaming pakialaman at pabayaan na kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo sapagkat ibig pa namin ang manatiling alipin kaysa mamatay dito sa ilang. Sumagot si Moises, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ng Panginoon. Hindi na ninyo makikita uli ang mga Ehipsyong iyan. Ipagtatanggol kayo ng Panginoon. Wala kayong gagawing anuman. Sinabi ng Panginoon kay Moises, bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig
at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kung pagmamatigasin ang mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon ko sila lilipulin. Ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng Faraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipakikita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng Ehipsyong iyan na ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon ay ating awitan sa kinamtang niyang tagumpay. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Ang Panginooy ating ngayong awitan sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo't kawal ng kaaway sa pusod ng dagat, lahat natabunan. Ako'y pinalakas niya't pinatatag. Siya ang sa akin nagkupkop, nag-ingat. Diyos na magulang ko, aking manliligtas. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Siya'y mandirigma na walang kapantay. Panginooy kanyang pangalan. Nang ang mga kawal ng Faraon sa dagat ng mga tambo ay nangagsilusong. Ang lahat ng ito ay kanyang nilunod, pati na sasakyang kanyang pinalubog. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Sila'y natabunan ng alon sa dagat, tulad nila'y batong lumubog kaagad. Ang mga bisig mo ay walang katulad, walang katulad, walang kasing lakas. Sa isang hampas mo, kaaway nangalat, nangagdurog man din sa iyong mga palad. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng ilang iskriba at pariseo kay Jesus, Guro, maaari po bang pagpapakitaan niyo kami ng tanda mula sa langit? Sumagot si Jesus, dahing masama at di tapat sa Diyos, naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipapakita sa inyo, maliban sa palatandaang inilarawan ng nangyari kay Propeta Jonas. Kung paano nga si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, gayon din ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing sasailalim sa lupa. Sa araw ng paghukom, titindig ang mga taga-Nineveh laban sa lahing ito, at ito'y hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit sa dihamak kay Jonas ang naririto. Sa araw na iyon, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito, at ito'y hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit sa dihamak kay Solomon ang naririto.
ang mabuting balita. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyo at sa mga patuloy na nakikisa sa atin sa ating Facebook Live sa kanilang tahanan sa iba't ibang dako na bansa, mga kapilya ho, sakop ng ating parokya. Magandang umaga din. Mga kapatid, araw ng Lunes, pinapaalalahanan tayo ni Jesus sa ating mabuting balita. Tingnan natin ng mas higit ang natatanggap natin isa sa mga bagay na iniisip natin. Ano ba yung mga bagay kung saan na iniisip natin? Ihiwalay natin kung paanong ibinibigay na sa atin ng Diyos ang lahat. Kaya nga sa mabuting balita, sinabi niya, wala nang palatandaan o wala nang tandang ibibigay maliban kay Jonas at kay Solomon. Bakit? Sapagkat sinabi ni Jesus, mas higit pa kaysa sa mga tandang iyon, si Jesus ang ibigay ng Diyos. Mga kapatid, tingnan natin sa ating buhay, bakit pa tayo kuminsan hanap ng mga palatandaan, mga tanda. Lagi nating sinasabi, pag may nagpakita sa akin ng ganito, ito na ang panahon kung kailan ako ay magbabago. Mga kapatid, bakit ba sinasabi ni Jesus wala nang tanda? Sapagkat ayaw ni Jesus na tayo'y didepende sa kung anumang mga palatandaan na nariyan. Bakit? Halimbawa na lamang, pagka tayo ay binibigyan ng palatandaan na bawal ang ganito, dapat ganon. Kapag ka ganon ang inaantay natin, dun lang tayo gagawa. Kapag ka merong tanda na hanggang dito lamang ang buhay natin, sasabihin natin, ito lagi ang maisip, bukas na. Bukas ko na gagawin sapagkat hanggang dito pa naman. Tingnan ho natin, kahit sa inyong mga gawain, sa inyong trabaho. Bakit ba kung minsan kayo'y aligaga? Kayo'y nahihirapan? Bakit? Dahil may deadline. Kapag hindi pa deadline, hindi natin gagawin. Bakit? Dahil may oras, may panahon. Dito kailangan isasubmit po ang mga ganitong bagay itong araw na ito. Kailan natin gagawin? Kinabukasan, ipapasa na sa gabi. Bago ipapasa, doon tayo gagawa. Kung hindi pa puputukan, hindi tayo gagawa. Yun ang sinasabi ni Jesus. Ayaw niyang tayo ay dumepende sa mga tanda. Ayaw niyang tayo ay doon kumapit. Na imbis na tayo ay gumagawa ng mabuti, hindi tayo gagawa. Bakit? Dahil may tanda namang ibibigay kung kailan hahantong ako sa huling hantungan. Tsaka na ako gagawa ng mabuti. Kung bibigyan na ako ng Diyos ng tanda, na ako ay tatawagin niya na. Ang magiging instinct natin kapag tayo ay binibigyan ng. Pero mga kapatid, ipinapaliwanag sa atin ni Jesus, mas higit pa sa mga paltandaang iyon ang dumadating. Siya mismo, si Jesus. Kung titingnan natin sa ating buhay, hanap tayo ng hanap. Ito na ang tanda para ako'y maging mayaman. Pero hindi pa natin nakikita at napapansin kung paanong araw-araw ibinibigay sa atin ng Diyos ang biyaya na kinakailangan natin. Hindi ba natin nakikita kung paanong ang grasya ng Diyos ay nagbubukal pang araw-araw natin buhay? Pero kasi tayong mga tao ay hindi tayo nakokontent. Naghahanap pa rin tayo ng naghahanap. Meron naman. So, hanap pa rin ng hanap. Ang gusto natin, sumabay
sa uso. Ang gusto natin, sumabay sa pagtakbo ng mundo. Meron na tayo, pero gusto natin bago. Meron na tayo, pero dahil ito yung uso, ito yung gagawin natin. Tayo nakokontento sa mga biyayang binibigay sa atin ng Diyos. Malimit tayo naghahanap. Lord, gusto ko maging mayaman. Bigyan mo naman ako ng sign. Lord, gusto ko nang magkaasawa. Bigyan mo naman ako ng sign. Mga ganong katagal lagi ang nabibigkas natin. So, nakikita ba natin sa ating buhay paanong ang biyaya ng Diyos ay hindi tumitigil para sa atin? Lord, gusto kong makapasa sa exam. Nag-aral ka ba para makapasa? Nagsumikap ka ba para maging mayaman? Nagsumikap ka ba para magkaroon ng mga bagay na ito? Lagi tayong naghahanap ng tanda. So, sa ating sarili, tayo ba ay nagsumikap sa mga bagay na ginugusto natin? Dahil sabi ni Jesus, nandiyan na, binibigay na sa atin. Tayo lamang hindi nakokontent. Tayo lamang ang hindi nakakakita ng mga bagay na ibinibigay sa atin ng Diyos. Mga kapatid, Jesus na mismo ang nangungusap sa ating mabuting balita. Mas higit pa siya sa mga palatandaang kay Propeta Jonas, sa mga karunungan ni Solomon. Sapagkat ang darating lang basta tao, siya ay Diyos. Mga kapatid, sa buhay natin, pananampalataya, harinawa, tayo ay kumapit sa Diyos. Harinawa, tingnan natin kung paanong ibinibigay sa atin ng Diyos ang mga biyaya sa pang-araw-araw natin. Gawa natin ng paraan. Tayo rin, mismo sa ating sarili, gumawa ng naayon sa inuutos sa atin ng Diyos. Nang hindi na tayo hanap pa ng hanap ng palatandaan, hanap pa ng hanap ng tanda, ibigay na sa atin. Na kailangan lang natin ay pasalamatan natin ang kung ano man ang biyayang natatanggap natin. Pagkat lagi kalalahanin, mga taong nagpapasalamat, udulog sa Diyos, ay palagi pa rin ibiyayaan. Wala nang ibibigay, sabi, nariyan na. Handa siyang gumabay, handa siyang tumulong, handa siyang magbigay ng mga pangangailangan natin sa buhay. Isang umaga sa inyo. Natuklasan ni Jonas na walang makatatakas sa Panginoon. Idalangin natin sa Diyos, Ama, nabigyan tayo ng biyayang makapagbagong buhay at matatag na manalig kay Kristo na tumawag sa atin sa pagbabalik ito. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway ipahayag ng walang kapaguran ang mensahe ng Diyos ng pagbabalik loob sa mga naghahanap sa Panginoon na may malinis na puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ng mga mamamayan ng Nineve, naway ating itakwil ang masamang pag-uugali at humarap tayo sa Diyos na may mababang kalooban at nagsisising espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya at mga komunidad, naway maghangad ng kapayapaan, pagkakaisa at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit,
naway makatagpo ng kasiguruhan at pag-ibig mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway makatagpo ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama ng lahat, binigay mo sa amin ang tanda ni Jonas upang masalamin ang pagdating ng iyong anak. Pinakasam mula panunguna ang kanyang muling pagkabuhay. Isama mo kami sa kanyang magpakailanman. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalooban ng Diyos amang makapangyari. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at paspasan mo ito sa kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalulugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo,
ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami, nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagpapa ni Gilbert naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaysa ni Poong San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. May kababaan ng loob, sama-sama na tutulog ang ating mga kahilingan sa panalangin tinuro sa atin ng Panginoon. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan tilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanadikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas namin sa Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag naman ang aming maraming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging At sumaiyo rin. magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong nanayahan sa kanyang banal bigay. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mo kaming sulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo pa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng mawain, mapagmahal at makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. May kang taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.